Hello guys, good morning. Ngayong umaga, kakaiba na naman to ating video guys, tungkol na naman sa sasakyan. So, gagawa tayo ngayon ng ating sasakyan guys. Ang gagawin natin dahil hindi nagbabalance yung ng preno. Pag magpreno tayo, siguro masyado na marumi yung natin. So, yung yung isang gulong parang naglalak pag nagpipreno. What? So, ngayon ito ang gagawin natin ngayon guys, no? Alright. Ngayon guys, ay magtatanggal tayo ng gulong. Nga pala guys, alam nyo ba guys yung sa mga nagbabalak na bumili ng sikanhan dyan, no? Ang sasakyan guys na sikanhan ay ang tao din, no? Na pag tumatanda ay nangailangan lagi ng lambing, gusto laging lalambingin, no? Wow. So ganun din ang sasakyan guys. Habang matagal o tumatanda ang ating sasakyan ay laging humihingi ng repair. So, nice. Kailangan guys, pagka bumili kayo ng sikanhan na sasakyan, sikapin nyo na matuto kayo sa mga makina, kahit yung mga basic lang, no? Yung mga pang-ibabaw na yan, yung mga timing, yung mga sa preno, sa clutch, at saka dito sa mga vacuum hose. Yan ang mga dapat nyong matutunan. At saka itong sa distributor, maglinis ng karburador. Wow. Kasi guys, pagka dalhin mo sa mekaniko, ay bawat lapit mo, kahit wala pa silang nagawa, ay automatic ang hindi hahanapin lang kung bakit palyado ang makina mo. At iti-check lang nila lahat, automatic wala pa silang ginawa dyan. So kaya yung mga ganyan, mga basic na gagawin lang sa makina na sasakyan, kasi bawat pisa dyan ay pagka hindi tama, malaki ang epekto sa takbo ng sasakyan, lalo na kung ang sasakyan mo ay ganito na kaluma. Ito sasakyan ko mga 1970 pa ito, no? So yung mga ganitong unit guys, ayan, familiar sa inyo to, di ba guys? Ayan ang sasakyan ko guys. So nice. So FX Tama raw siya guys. Ayan. So kailangan marunong kayo mag-repair. Ayan. So ayan ang makina. Ayan. Yan distributor guys, napaka-sensitive niyan guys. Kailangan laging nililinisan para maganda yung flow ng kuryente. Ayan, tulad niyan, marunong kayo mag-check. Alamin nyo kung paano mag-troubleshoot alternator, ano to, tawag dito? Ang tawag dyan? Basta kilala nyo yan guys. Alam ko ang pangalan dyan pero ngayon nakalimutan ko, no? Yan, yung mga connection ng mga yan. At saka itong alternator, ito yung alternator na sinasabi ko kanina. Ayun. So yan mga yan guys, pagka hindi tama ang niyan, ito yung pinaka-charger niya guys ng battery. Yan. So pag hindi tama talaga guys, malaki ang epekto sa takbo ng inyong sasakyan, no? Pagka ang inyong sasakyan ay luma na. So ayan, parang tao din yan ng pagmamahal habang tumatanda. Ayan, laging i-check sa mga pang-ilalim, yung mga bunjuin niya, yan dapat marunong kayo niyan guys, para hindi kayo nagagastusan. Kasi pagka lumang sasakyan ng inyong sasakyan, sikanhan, ganyan, luma, ay meron kayong kailangan na repairin. Halos nagre-repair kayo 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, o 5 buwan man yan, 6 na buwan. So ganyan, no? Tulad ng preno, siyempre sa sobrang tagal na niyan guys, no? Yung mga tubo dyan papunta sa mga preno, so posibleng marurumi na yan, no? At medyo nahihirapan na yung brake fluid na tumakbo papunta sa mga preno. So kaya kailangan din natin lagi itong palitan every 6 months, no?
or 8 months, mga ganyan. So depende kung hindi naman nagluloko guys, Ito pinalitan ko na, parang mga 1 year na yata mula na pinalitan ko yung brake fluid niya, binumba ko siya. Ayan, binumba ko ng binumba, so marami tayong mga dumi na nakuha. Then, ngayon ay parang naglalak pag tumatakbo yung isang gulong, kaya kailangan na naman natin palitan at bombahin ng bombahin, baka marumi na naman, no? Ayan, so yun yung mga problema sa mga second-hand na sasakyan, lalo na sa mga ganito na kaluma guys, no? Pero dahil nga guys ay sinikap ko matuto sa mga part ng makina na ganito, gasolina, maganda pa rin ang andar nito at smooth pa rin yung takbo niya, no? Ako lang ang nagmi-maintenance dito. Ayan. So maraming mga tutorial dyan sa YouTube para sa mga may sasakyan na luma, second hand. Maraming mga tutorial dyan. Pumili lang kayo dyan ng mga tutorial, no? Yung mahalata mo naman sa mga tutorial yung marunong talaga sa makina. So hindi ako ling sa makina, no? Actually nanonood lang ako sa mga tutorial sa mga sa YouTube. Yan, naghanap ako dyan ng mga tutorial tungkol sa kung paano yung mga basic ng gagawin sa mga lumang sasakyan, no? Sa mga pang-ibabaw na yan. Kasi pag usapang overhaul at talagang doon na yan sa mga professional na mekaniko. So pwede rin naman natin aralin ang pag-overhaul, pero matagal pag tayo lang isa. Matututunan mo rin naman yan kung depende sa pagka-interesado mong matuto sa pagmimekaniko. So ako ganito lang, yung mga ibabaw lang yung mga inaral ko talaga. Ayan. So ang ating video ay mahaba na, no? Wow. So abangan nyo na lang sa sunod na video ang karugtong, yung kung paano tayo mag-bleed ng makina. Ayan. So hanggang dito na lang muna guys. Sundan nyo na lang ang susunod na video. Ipopost ko rin kasunod dito. Okay? So yan.